Ngayong gabi ay samahan nyo kami libutin at tuklasin ang lihim na kwento ng isang abandonadong bahay na 2 dekada nang itinago ang misteryo na nababalot sa lugar na ito. Dito daw madalas nagpaparamdam yung kaluluwa ng yumaong babae dito. Itong parting to, halos giba na talaga siya. Isa kang babae, nasang parte ka ngayon ng kung saan kami nakapwesto ngayon? Gilid? Hapon pa lang ay bumiyahe na kagad kami patungo sa aming paroroonan. Medyo malayo ang aming pupuntahan, kaya may araw pa lang ay bumiyahe na kagad kami. At pagdating namin, ay ito naman ang sumalubong sa amin. At pagdating ay napanayam namin ang tagapagmahala ng lugar na ito. Ilang taon ka na pong caretaker dito? 20 years. 20 years nung March 20. Ano pong history ng bahay na to? Ba't po na-abandonado? Ay may pangyayari na nag-away yata. Nag-away yung kinuwinto lang naman to na ang katulong nila ang na dito na kinadinahan paakyat sa taas. Nawala daw yun Ewan ko kung saan nila inilibing. Kaya siguro umalis. Pumunta ng ibang bansa. Dahil siyempre, maaari ba yung katulong walang magulang, walang angkan? Tumakas yung dating may-ari niya. Wala sila dito. Umalis. Hinahanap daw yun ngayon Ano yung mga nararamdaman niyo dito? Babae na mahaba ang buhok. Anong ginagawa ng babae? Nakaupo, nakaupo siya sa hagdanan. May kadina. May kadina? Saan? Madalas ba? Madalas pag nandito yung mga manugang ko, kaya hindi natutulog dito Kaya kami lahat dyan sa baba. Yung kwarto na yun, di ba may kwarto na isa? Lusutan sa papuntang swimming pool. Hindi na tinulugan ng mister ko kasi dati hiwalay kami ng mister ko ng tulog, doon siya natutulog sa kwarto. Ay dumaan yung babae, nakakulambo siya, nakahiga sa katre. Dumaan yung babae, tinitigan niya lang. 15 days, nagkasakit siya, hindi siya makabuhat. Ay, madalas nagpaparamdam yung binabanggit nila sa taas? Sa taas nang gagaling. Tapos bababa siya, swimming. Ganon? Opo. Swimming pool siya. Sa swimming pool siya dumidiretso. Kahit umaga nagpaparamdam ka? Pag nasa taas ka, doon sa may banda sa nilalagyan namin ng mga damit, doon sa gilid may nakaupo doon na babae. Lagi Siguro inanuhan ng kadina siya. Madalas niyo po makita doon? Madalang lang. Halimbawa Tuesday and Friday. Kaya minsan hindi ako umaakyat ng Tuesday at saka Friday kasi di ba yan. Hindi ako umaakyat sa taas. Mga manugang ko yung naandyan, hindi umaakyat sila, ako lang at saka mister ko. Mga apo ko hindi. Ayaw. Kasi mamaya bigla itulak Kasi yung araw ng Tuesday tsaka Friday. Oo. Yan talagang Yan ang mga nilalabas. Ayan. Kaya hindi kami gumagawa ng paraan na aakyat kami dun sa taas. Mahirap. So guys, sakitin na natin tong second floor ng bahay. Dito daw madalas nagpaparamdam yung kaluluwa ng yumaong babae dito.
Dito sa ikalawang palapag ay makikita nyo nagiba na talaga ang ibang parte nito. Kung mapapansin nyo, medyo giba-giba na yung parte ng bahay. Yung mga kisame sira-sira na. Tapos napansin ko, itong mga pader dito, kinain na siya ng anay. Halos luma na at marupok na rin ang sahig nito. Tapos yung sahig nila dito, yung mga lumang sahig na gawa sa kahoy. Pero makikita nyo talaga na maganda yung bahay na to dati. Siguro napabayaan na rin. Kaya ganito yung naging itsura niya. Tapos ito siguro dati, ito yung dating kwarto nila dito sa taas. Kung makikita nyo, puro gamit na lang yung nandito ngayon. Pero yung kisame nila, giba-giba na rin. Habang nagdilibot ay nakita ko naman ang lumang banyo nila na halos niluma na rin ng panahon. Ito pala yung dating CR nila. Sira-sira na rin. Pero buo pa yung tiles niya. Yung kisame niya medyo giba-giba na. Sa tabi nito ay makikita nyo naman ang isa pang banyo na may bathtub. Ito guys, parang ito yung dating CR nila. Meron siyang bathtub. Pero giba na rin yung kisame dito. Pero buo pa yung tiles niya. Sa dulong parte ng palapag na ito ay napuntahan ko naman ang isang kwarto na halos giba na, pati na rin ang ibang parte nito. Itong parteng to, halos giba na talaga siya. Kung makikita nyo, yung kisame, wala na yung plywood niya. Para siyang style attic. Lalo na yung sahig nito, giba na rin. So yung pwedeng daanan dito, yung pinaka beam na lang ng bahay. Ito makikita nyo, para siyang may veranda doon, kaso hindi na natin mapuntahan. Sayang yung bahay na to. Pero ang kwento kasi ni ate, ang in-interview namin siya kanina, dito daw madalas magpakita yung maong babae dito. Halos magkasakit nga daw yung asawa niya simula nung nakita yung babae na yun. Medyo mabigat din yung pakiramdam dito guys. Alam niyo yun, parang meron talaga siyang history dito sa area na to. Hindi ko na rin inikot yung baba kasi dito nga daw madalas nagpapakita yung babae. So itong parting to, makikita nyo, puro damit na lang siya. Siguro ito kwarto to dati. Nagiba lang yung pinaka-divider niya. Tapos ito naman, para siyang veranda na itong second floor. Yung estimate ko, siguro merong 3 kwarto dito. Kaso giniba na yung pinaka-divider niya. Ang creepy dito sa taas. Alam niyo, parang meron talagang presensya dito sa taas guys. Pagkatapos ko libutin ang pangalawang palapag, ay pinuntahan ko naman ang kanilang abandonadong swimming pool. So guys, nandito tayo ngayon sa swimming pool ng bahay. Kung makikita nyo, puro lumot na yung tubig niya. Siguro nung maayos to, ang ganda na itong pool na to. Dito rin kinukwento ni ate kanina, yung nakita nilang babae galing sa bahay, bumaba, tas dumiretso dito sa swimming pool. Sabi rin sa amin ni ate kanina, medyo malalim tong pool na to, kaso puro lumot na talaga siya. Sa mga oras na ito ay naglatag na kami ng aming mga kagamitan at para masimulan na rin ang aming pagtatanong. Kung meron man kaming kasama, pwede ba kayong lumapit dito sa amin? At dito ay nagsimula na ako magtanong gamit ang isa sa mga devices namin na spirit box. Babae? Oo, babae. Naparito po kami para kumuha lang ng dokumentaryo patungkol sa nagpaparamdam dito. Isa ka bang kaluluwa o isa kang elemento? Nagtanong muna ako kung anong uri bang nakakausap namin ngayon. Ano? Parang kaluluwa? Kaluluwa yung sabi. Nagpatuloy lang kami dito sa pagtatanong at sa oras na ito ay hindi ko muna masyado ikakat ang video para kayo mismo ang makarinig sa mga sagot sa amin.
Hmm? Babae yung sumasagot. Ha? Babae yung sumasagot. Kung isa kang babae, nasang parte ka ngayon ng... Kung saan kami nakapwesto ngayon? Gilid? Gago, gilid. Sa gilid. Ha? Saan ka sa gilid? Gilid ng puno o gilid ng pader? Puno, gago. Linaw nun, puno. Medyo kinalabutan kami sa oras na ito dahil lahat ng mga sagot nila ay tugma sa mga tanong namin. Nang tanongin namin kung ilan sila dito ay bigla naman silang nag-response sa music box na nilapag namin. Kung may kasama kami ngayon dito, ilan kayo dito ngayon? Gagi, tumunog. Ikaw ba yon? Ikaw ba yung dumaan ngayon lang? Dito na kami medyo kinabahan dahil nakatapat ang music box sa mismong tubig ng swimming pool. Ikaw ba yung nagpaparamdam na babae dito? What? What? Oh, malinaw yun ha. What ha? Ano? Babae talaga siya eh. Ano pa? Sige. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Ikaw ba yung babae nagpaparamdam dito sa White House? Shit, tumunog. Ibig sabihin, nasa swimming pool ata siya. Pwede kang dumaan dyan sa harap niyan. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Nang tanongin namin kung pwede ba siya ulit dumaan sa music box, ito naman ang sagot niya. Oo. O, pwede rin. No? Yung babae na. Pero ano yung boses niya? Parang Parang lubog. may echo, no? Isang puno ka, banda. Ang puno ka? Nandito ka ba sa may puno ng mangga o sa puno ng sampalok? Pareho. Sabi, Pareho? Oo. maraming salamat. Yung reply pareho? Pareho. Yung sagot niya pareho. Parang may tumunog dun. Pwede magtanong, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Pwede ba pakisagot? Para may idea kami kung ano nangyari sa'yo. Nang tanongin namin kung anong nangyari sa kanya dito, ito naman ang sagot niya. Pwede kang kumuha ng energy dito sa amin. Huwag ka matakot at wala kaming masamang intensyon kung bakit kami narito para alamin lang kung ano ang nangyari sa'yo. Pero kanina malinaw yun. Tsaka accurate yung sagot niya sa tanong natin. At itong huli, parang sinabi niya parehas eh. Parehas. Oo. Sa mga oras na ito ay nagtanong kami kung ilan ang mga nasa paligid namin ngayon. At ito naman ang sagot nila sa amin. Ilan po kayo nandito ngayon? Ha? 7, no? Ha? Sinabi sa'yo sa'yo. Baka kaya sinabing pareho. Ibig sabihin, may mga naninirahan talaga dun. Sa
ng mga puno na yan. Kung meron kayong gustong sabihin sa amin, magsalita na po kayo dito. Sa puntong ito ay wala nang sumasagot o nagre-respond sa mga devices namin. Kaya naisipan na namin ihinto ang aming investigasyon sa bahay na ito. Wala na silang response. Ngayon na lang makapag-cooperate sa akin. Alis na po kami. Wala po sanang susunod sa amin kung isa ba kayong kaluluwa o elemento dito.